Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Ang matandang inaakusahan ng pananakit ng bata o ang batang siya na mismo ang nagkukwento na sinaktan siya ng kanyang kapitbahay? Yan ang aalamin ng inyong public attorney. Ang kaso, paglabag sa Child Abuse Act base sa Article 6. Ang sinumang gagawa ng kahit anong klase ng pang-aabuso, pangmamaltrato o exploitation sa isang bata ay maaring makasuhan ng child abuse. At dahil ang batang sinaktan ni Clark ay may edad na mas mababa sa 12 taon, ito ay may katumbas na parusang reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng mula 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Lagyan natin ng tundok ang issue na to. Tawagin natin ang bata. Nandito ba ang bata? Opo. Pakikuha ang bata. Boy? Narinig ko ba ako, Boy? Opo. Ano ang ginawa sa'yo ni Mang Clark nung hapon? Binatukan po ako tapos po binuhusan ng tubig na malamig galing po sa timba. Saan ka binatukan? Dito po sa likod. Anong pinambuho sa'yo? Yung ano po galing sa timba ng kanila po. Sinungaling po yan, ma'am. Makita mo yung pinambuho sa'yo? Anong ginamit niya? Tabo o Sinungaling timba? po yan. Tabo po. Natatandaan ba yung kulay ng tabo? Kulay green po. Kulay green. So, tingnan mo, sinungaling ka. Hindi totoo yung sinasabi mo sa akin. Boy, Huwag doon sa bahay ko. Nag-aaral ka ba? Opo. Saan ka nag-aaral? Sa Mandaluyong. Anong grade ka na? 5 po. Grade 5. Anong turo ng teacher mo tungkol sa pagsisinungaling sa'yo? Huwag po magsinungaling sa mga matatanda. Oh, bakit ka ba naglalaro dun sa tapat ng bahay na yon? Kasi po ano po yun may yung basketballan po. Talagang basketballan yung lugar na yon. Opo. Tabi ng kalsada po. Tabi ng kalsada. Opo. Talagang laruan yon. Opo. Alam mo bang may natutulog habang naglalaro kayo? Hindi po eh. Hindi. Pero kung alam mong may natutulog, hindi ka mag-iingay doon. Opo. Nung batukan ka, buhusan ng tubig, ano naramdaman mo? Sakit po. Bakit natakot ka at ayaw mo na munang lumabas ng bahay? Siyempre po, baka po, yun na naman po ako niyan eh. Anuhin? Mamaya, bigla na naman po kong batukan. Pinapalo ka ba ng tatay mo? Hindi po. Ng nanay mo? Minsan lang po, pag makulit po. Pag makulit? Opo. Saan ka pinapalo ng nanay mo? Sa pit po. Masakit ba pag sa puwet? Hindi po. Nung batukan ka, naramdaman mo sa ulo mo? Nahilo po ako. Nahilo? Dati ka na bang Tinuruan sinaway mo ni na Clark anak na mo huwag ng magingay? Sinungaling po Ngayon yan, lang ma'am. po. Ano lang? Umiyak ka ba nun? Opo. Nagsumbong ka ba sa tatay mo? Opo. Ano sabi ng Yung tatay mo? Sabi niya daw po, pag nakita niya po daw yun eh. Hanay niya po daw. Kilala mo ba itong si Mang Clark bago ka napatukan niya? Opo. Paano mo siya nakilala? Pag naglalaro po kami, Bakit? natatandaan ko po yung mukha niya. Nakikita mo lang doon sa lugar? Opo. Sa palagay ko, pwede na muna si Boy doon sa... Boy? Alam mo yung mga bata, mas maganda silang makitang naglalaro kaysa nakahiga at may sakit. Ang mga bata naglalaro, hindi sinasaktan, hindi pinapagalitan. Kapag sinaktan mo ang bata, ikaw ay nakagagawa ng isang krimen. Child abuse, cruelty sa bata, kalupitan sa Tagalog. At ang sino mang masisentensyahan ng hukuman na merong kalupitan o cruelty sa bata, sang-ayon sa Section 10 ng Republic Act 7610, ay pwedeng maparusahan. Tatanggapin ko pansamantala na hindi mo pinatukan. Tatanggapin ko na hindi mo siya binasa. Pero yung ugali mo na, hindi mo naman anak, magagalit ka pag maingay at tulog ka. Palaruan pala naman yung lugar na yun. Laruan yun may covered. May mga talaga nagbabasketball dun Saka hindi naman sa iyong lugar na yon. Lalo pa nga, di ba, nangungupahan ka lang din doon? Gaano kasakit sa isang ina ang makita mismo ng kanyang mga mata na ang kanyang anak ay nilalapastangan, ang kanyang anak ay pinagmamalupitan. Tama, may karapatan kang matulog na mahimbing. May karapatan ka na ang iyong pagtulog ay igalang ng lipunan. Pero kung di naman alam ng iyong kapwa na tulog ka kasi yung oras naman ay araw, hindi normal na oras ng pagtulog,
Eh, bata yan eh. Ignorante yan sa buhay mo eh. May karapatan din ng mga bata. At kung karapatan ng mga bata ay babangga sa karapatan ng matanda, mas malaking pribilehiyo ang ibinibigay sa mga bata. Mas higit na pangunawa at nasusulat sa UN Convention on Child's Rights na ang mga bata may karapatang maglaro. Ang mga bata may karapatan na mabuhay na masaya. Kaya dahil sa ginawa mo, pwede kang maasunto, pwede kang makalaboso ang sala mo, child abuse, under Republic Act 7610. Naunawa mo ba yon? Yung pinapaliwanag ko sa'yo. Po, ma'am. Pinipigilan mo ang batang maglaro, child abuse yon. Pwede naman kayo mag-usap sana na maayos eh. Na ganitong oras, tulog namin, pwede ba yung mga bata? Pero napakahirap kaya sa lugar na yon. Kung yung lugar namang pinaglaruan ng mga bata ay laruan talaga. Hindi kasalanan ng bata na panggabi ang trabaho mo. At hindi mo din alipin ang bata para yung bata ay sumayaw sa tugtog ng pagtulog mo. Nadinig mo yung bata, hindi ko po naman alam na natutulog sila. Bihira sa bata ang nagsisinungaling at nagdadalawang dila. Sabi niya, natakot po ako kaya hindi po ako lumalabas. Bakit nasabi ng bata yun? Ang ating estado ay may karapatan na ipahuli ang sino mang aapi sa isang bata. Kaya sa puntong ito, nais kong alamin sa iyo, Aling Alma, ano ang gusto mo? Asunto o areglo? Areglo po. Ikaw, Clark, asunto o areglo? Reglo na lang din po, ma'am, para wala namang pong problema na po, ma'am. Oh, bakit ka makikipag-areglo? Para wala nang gulo po. Ang ano ko lang, huwag mo nasasaktan ulit ang anak ko. Anong gusto mong kondisyon dito kay Clark? Magbago na po siya, hindi na siya mananakit ng mga bata po, lalong-lalo na sa anak ko po. Kaya pag inulit pa po niya, talagang ipakulong ko na po talaga siya po. Oh, ano masasabi mo ngayon, Clark? Patawarin mo sana ako kung ano mang nasabi ko sa'yo o naano ko may anak mo. Patawarin mo ako sana. At saka, kung pwede naman sana, alam mo naman yung trabaho ko, panggabi ko, sawayin mo na rin. Pag nandyan na kami, kung maaari lang, sawayin mo na. Ayun lang rin naman ang ano ko, ate. Pero ang ano ko lang po, huwag mong sasaktan ang anak ko. Pinapangako, ma'am. Hindi na po ako mananakit ng anak niya. Tatawagin ko ulit yung bata. Kausapin mo na mahinahon yung bata at humingi ka ng pasensya. Halika uli, boy. Pakikuha uli siya. Ah, sige, Mang-Clark, kausapin mo ang bata. Boy, patawarin mo ako kung anong mga nagawa ko sa'yo na pagsasaway ko sa'yo, nasaktan man kita o hindi. Patawarin mo ako. At sana naman, maaari, huwag na kayo maglaro sa tapat ng bahay namin, ha? Pag wala kami, okay lang. Patawarin mo lang ako. Huwag ka na sana maging makulit ulit. Opo. Marunong ka pa naman pala magsalita na mahinahon eh. Boy, okay na ha? Nagsorry na si Kuya, si Mang-Clark ha? Takot ka pa ba sa kanya? Ano po? Talaga? Opo. Oh, ayos na sa inyong mag-ina yun? Oh, boy ha? Good boy ha? Oh, sige. So, ingatan mo ang iyong anak, kaisa-isang anak, na magiging sandigan mo sa iyong katandaan. Okay? Opo, ma'am. Tawagin na natin si Atty. Annalisa Soriano para sa inyong kompromiso. Matapang man na inilahad ng nagrereklamong si Alma Peralta ang kanyang hinaing at nanindigan man sa kanyang sagot ang inirereklamong si Clark Maizon, sa huli ay napagkasunduan nila na una hindi na muling sasaktan o pagbubuhatan ng kamay ni Clark ang anak ni Alma. Pangalawa, hindi na kailanman pagbabantaan ni Clark si Alma at ang anak nito ng anumang klase ng pananakit. At ang huli, pagsasabihan na ni Alma ang anak niya na magbigay respeto kay Clark, gayon din sa ibang tao, nakakatanda man o hindi, alinsunod sa kanyang mga obligasyon bilang magulang ng bata. Lagi niyong pakakatandaan. Bawat nilalang, bawat matanda, binata man, dalaga man, babae, lalaki, lahat ay may obligasyon na igalang ang karapatan ng mga bata. Sa puntong ito, tapos na po ang ating mediation. Alma, ano yung masasabi mo dahil hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, itinatanggi ni Clark yung paratang mo na binatukan niya yung anak mo at saka binasa? Kung hindi man niya aaminin yung ginawa niya sa anak ko, ang gusto ko mabigyan siya talaga ng leksyon. Ano ngayon yung gusto mong sabihin kay Clark para kahit papano maayos naman itong gulo sa pagitan ninyong dalawa? Huwag na niya ulitin ang ginagawa po niya sa anak ko.
Clark, ang pakiusap lang sa'yo ni Alma, wag mo na daw uulitin yung ginawang pagsaway sa kanyang anak. Ano naman yung masasabi mo doon? Sana mapatawad mo ako. Hindi na ito maulit. Kahit hindi ko man sinaktan o aminin ko sa hindi, wala naman talaga ako ginawa. Sorry talaga. Marami yung nalalagay sa posisyon na katulad ng sayo, dumarating yung punto na hindi na nila mapagpasensyahan yung bata. Ano yung may ipapayo mo? Sana maging kayo, magpagpasensya na lang. Huwag niyo akong gayahin. Laging tatandaan, walang reklamong malaki o maliit dahil lahat yan may katapat na solusyon. Kaya kung kayo ay may problemang legal, tumawag lamang sa aming hotline dahil dito ang reklamo nyo siguradong may patutunguhan. Ako po, si Ina Zara para sa Public Attorney.